Anong ganap sa mundo ng showbiz? May tinatagong talento pa pala itong si John Lloyd bukod sa kahusayan nito sa pag-arte. Talaga nga namang all-in-full package ang multi-awarded actor pagdating sa mga talento. Pero itong ginawa ni Lloydie ngayon ay bago sa ating pandinig at paningin. Sa naging virtual interview niya kasama ang broadcaster na si Nelson Canlas at ang love team partner na si Bea Alonzo, may bagong ipinamalas si Lloydie sa lahat. Tinanong kasi ni Canlas kung meron ba siyang maibibigay na detalye tungkol sa kanyang upcoming new project sa GMA7. Ito din ang kauna-unahang sitcom ng One More Chance star sa kanyang bagong home network. Habang sumasagot si John Lloyd, biglang nagsalita si Bea sa kanyang napansin. "Bakit habang nagsasalita parang si Mike Enriquez ka?" Tanong ni Bea. Tumawa lang ang aktor at tuloy-tuloy na sumagot gaya ang pagsasalita at boses ng 24 Oras News anchor na si Mike Enriquez. Tawang-tawa naman si Bea na katabi lang ni Lloydie, maging si Nelson na kasama sa trabaho si Mike ay natawa din. Kaya pala gayahin ng nag-iisang John Lloyd Cruz ang tono ng pagsasalita ni Mike Enriquez. What I can tell you now is... Parang si Mike Enriquez. Nagpa-practice na po ako. Alam mo, Nelson, ang pwede ko lang ibahagi sa'yo ay nakapag-taping na kami ng unang cycle namin. Pwede mong asahan niyang information na yan, hindi yan fake news. Nawala ako sa screen. Pero kung kailan kami i-air ay hindi ko pa alam, Nelson. Bea, pasok! Anong masasabi mo sa balitang ito? Anong ganap sa mundo ng showbiz? Ibinuking ng legal counsel ni Pastor Apollo Kibuloy na si Attorney Ferdy Topacio na binabalak nilang isa-pelikula ang buhay ng appointed son of God. Ang pahayag ni Topacio ay nasagap sa ulat ng pep.ph kung saan nakausap si Topacio tungkol sa susunod nilang pelikula. Sa panayam ng PEP, nabunyag na napipisil si John Lloyd Cruz bilang bida sakaling gawing pelikula ang buhay ni Kibuloy. "Ang tinatap namin si John Lloyd, but we're still negotiating. Either second choice is Jericho or pwede rin si Piolo. Pwede rin si Gabi," wika ni Topacio. Ang kwento, mula nung pagkabata, ang mga signs na siya ay destined to found a ministry, hanggang ngayon, yung Against All Odds. Nung umalis siya sa kanyang dating denomination, 13 na lang sila, and then hanggang sa lumago ng lumago, more than 200 congregations worldwide and 6 billion members. Wika pa ni Topacio. Anong masasabi mo sa balitang ito? Anong ganap sa mundo ng showbiz? Hindi nagpaawat ang ilang netizens sa pambabash sa rumored girlfriend ni John Lloyd Cruz na si Isabel Santos nang minsang dumalo sa isang art event. Ibinahagi ni Isabel sa Instagram ang mga snaps nila John Lloyd na mabilis na kumalat sa social media. Tila nagpiesta naman ang mga bashers na tinarget ang itsura ni Isabel. Ayon sa mga basher, mukhang tita o nanay daw ni John Lloyd si Isabel. May mga nagsasabi rin na kamukha niya si Betty La Fea. Pero ipinagtanggol naman ng karamihan si Isabel. Wala raw sa itsura yan kundi sa kalooban. Anong masasabi mo sa balitang ito? Anong ganap sa mundo ng showbiz? Bali-balita na lalabas sa isang GMA sitcom si dating ABS-CBN star John Lloyd Cruz. Isang GMA insider ang nagbahagi na ang show ay mula sa direksyon ni Bobot Mortis, na dati ring nagdidirect ng mga show sa Kapamilya Network. Dagdag pa rito, sinasabing itatampok din sa show ang sexy actress na si Andrea Torres bilang leading lady ni John Lloyd. Wala pa mang kumpirmasyon mula sa GMA pero ngayon pa lang ay excited na ang fans para rito. Siyempre, lalo na't ito ang unang show ni Lloydie matapos ang ilang taong pamamahinga sa showbiz. Bukod pa, na si Andrea ay most recent ex ni Derek Ramsey, na ngayon karelasyon ng ex ni John Lloyd na si Ellen Adarna. Abangan natin yan. Anong masasabi mo sa balitang ito? Anong ganap sa mundo ng showbiz? Mas matinik pa pala sa chicks si John Lloyd Cruz kesa kay Derek Ramsey kung ibabase sa mga babaeng kanyang nakarelasyon. Bale siya mang mga artistang naging GF ni John Lloyd simula nang pumasok siya sa showbiz. Kabilang dito sina Kay Abad, Shara Soto, Heart Evangelista, Angelica Panganiban, Liz Uy, Chris Teranilio, Rufa Gutierrez, Shaina Magdayaw at ang pinakahuli ay si Ellen Adarna. Na-link din si John Lloyd noon kay Sarah Geronimo nang magtambal sila sa ilang pelikula.
Pero hindi na uwi sa totohanan. Single na ulit ngayon si Lloydie dahil naghiwalay na sila ni Ellen matapos manganak ang sexy star kay Elias. Ang perennial screen partner naman ni John Lloyd na si Bea Alonzo ay nilinaw niyang hindi sila nagkaroon ng seryosong relasyon. BFF lang ang turingan nila sa isa't isa. Si John Lloyd daw ang shoulder to cry on ni Bea kapag may problema siya sa pag-ibig. Samantala, inamin ni John Lloyd na totoong minahal niya si Sarah Geronimo. Ibang klaseng pagmamahal na punong-puno ng respeto. Hindi masasabing naging MU sila kundi may special connection sila sa isa't isa. Hindi nga natuloy ang panliligaw sana niya kay Sarah dahil at that time committed pa siya sa ibang babae. Pero para sa akin ay mas matinik pa rin si Vic Soto pagdating sa chicks.